Welcome sa EE Lectures, bali para sa episode 13 natin sa AC Machines. Equivalent circuit naman ng induction motors ang discussion natin. Tara na! Base sa discussion natin dun sa episode 12 natin, dun sa general principles ng induction motor, yung method of operation niya is katulad ng isang transformer. Kung katulad siya ng isang transformer, so yung equivalent circuit natin magiging kamukha ng isang equivalent circuit ng transformer. Pero bago tayo magsimula, mag-focus muna tayo dun sa equivalent circuit ng isang rotor. Ngayon, meron tayong schematic diagram dito na equivalent circuit ng isang rotor. Pwede kasi natin siya i-represent as simpleng RL. Sabihin natin, di ba, secondary side, RL siya. Okay. At nakuha rin natin sa discussion dun sa episode 12 natin, di ba? Na once na umikot na yung rotor, mag-iiba na yung voltage niya. So, yung voltage niya at standstill or nakalock pa siya is equal sa E sub 2. Once na umikot na siya, magiging S multiply by E sub 2. So, minultiply na natin yung slip kasi nababawasan na siya. And the same way, dun rin sa reactance ng rotor, kung hindi pa siya umiikot, X2 pa siya. So, same siya ng source frequency. Pero once na umikot na yung rotor, yung X2 natin magiging S multiply by X2. Ito na yung bago. Once na umiikot na siya. So, ito yung itsura ng circuit natin ngayon. So, once na umiikot na yung rotor, ito na yung voltage niya. Yung voltage ng rotor is slip times dun sa secondary side. Kasi nga, diba, kinikilala natin yung rotor na parang secondary side nung transformer natin. Pero umiikot siya. Okay? Tapos, yung reactance naman natin, ayan, magbabago na siya. Meron ng multiplication ng slip. So, ngayon, diba, kung aalamin natin yung kuryente dito sa secondary side na to, basic na AC circuits, so yung I2 natin is equal sa voltage or E sub 2 all over Z, yung impedance. So, yung R plus JXL. Kung complex form siya na kukuha. So, ngayon, i-modify natin yung equation netong equivalent circuit of the rotor. So, kasi pwede natin siyang tignan na yung voltage nagkaroon ng slip, pati na rin yung reactance. So, once na i-modify natin itong equation na to, yung V over Z na to, ganito mangyayari. So, yung I2 natin, pwede natin sabihin, so, E sub 2 all over, so 1 over S ng magnitude nung impedance niya, which is yung R2 squared plus yung slip, so X2 squared. Ayan na siya. Kasi diba, kapag dinivide natin yung E sub 2 sa 1 over S, aangat siya. Ganito ulit yung magiging itsura niya. Okay? So ngayon, diba, etong 1 over S na to, pwede natin ito ibalik dito sa loob ng square root. Okay? Once na mabalik natin siya sa loob ng square root, ganito na magiging itsura niya. So, E sub 2, okay, all over. So, malaking square root. And then, magkakaroon tayo ng 1 over S squared. Tapos, imumultiply natin sa R sub 2 squared plus S X sub 2 squared. Bali, ganyan mangyayari sa kanya. So, once na ma-distribute natin itong 1 over S squared sa dalawa, so, ganito mangyayari. Focus na lang muna tayo sa square root. So, bali, R sub 2 squared all over S squared plus, so, S X sub 2, okay, so, S squared. So, naka-squared itong mga to. So, ano mangyayari dito? Cancel. Kaya yung impedance natin, ganito na yung magiging itsura niya sa uli. So, E sub 2 all over square root of R sub 2 all over S tapos squared. Tapos yung X2 fixed na. So, pwede natin siya ilipat sa ganitong itsura. So, yung X2 natin fixed na, pati yung voltage, and then yung resistance natin yung nag-a-adjust ngayon through slip. Okay? And then, yung representation ng R2 over S, pwede siya maging R2 plus RL.
Okay, so ganito siya, no? Yung R2 over S is equal sa R2 plus RL. Na yung RL, R2 multiply by 1 over S minus 1. So, kapag dinistribute natin yan, ganito ang mangyayari dyan. So, yung RL natin, di ba? So, R2 over S minus R2. So, kapag sinalpak mo yan, di ba, R2 over S is equal sa R2 plus R2 over S minus R2. So, babalik ka ulit dun sa R2 over S. So, ang representation ng load is R2 multiply by 1 over S, yung slip natin, minus 1. So, ayan yung equivalent circuit ng rotor. So, yun, bali kapag tinignan natin yung resistance na R2 over S, is equal siya, di ba, dun sa R2 plus RL. Na kung saan yung RL is R2 multiply by 1 over S minus 1. Yung mga ibang libro sa induction motor, ganito yung makikita nyo. So, R2 multiply by 1 minus S all over S. So, same lang rin naman yan. Okay? So, yung first part ng R2 natin is yung pinaka-resistance mismo ng rotor. At nire-represent niya yung rotor copper loss. Sabihin natin, no, yung I2 squared R2. Okay? Tapos, yung second part naman, yung R2 multiply by 1 over S minus 1. So, this known as the load resistance RL. Or yung electrical equivalent ng mechanical load on the motor. Kasi nga, di ba, ang dinadrive ng mga motor, depende doon sa operation yan. Kung escalator yan, tao yung dinadrive yan, di ba? Kung elevator yan, tao yung dinadrive yan. So, yung mechanical load kasi, kailangan natin bigyan siya ng representation doon sa electrical quantity. So, ito yung naging itsura niya ngayon. Kasi nga, di ba, technically, yung induction motor nga, katulad ng isang transformer na kung saan shorted yung secondary. So, sabihin natin, ito yung secondary side, di ba, shorted. Wala siyang load. Pero ngayon, meron na magre-represent dun sa load. Sa equation na R2 multiply by 1 over S minus 1. Bali, ganun siya. So, in other words, yung mechanical load natin sa induction motor, pwede natin siya i-represent, no, by a non-inductive load. Na kung saan yung value niya is R2 multiply by 1 over S minus 1. Equivalent circuit pa lang ito ng rotor. So, di ba, kung whole package ng induction motor, lalabas kasama na yung stator, which siya yung nagmumukhang primary. So, ito na yung itsura ng circuit natin. So, yung isang practical na transformer circuit, sa totoo lang, ganito talaga yung itsura niya. Ang ginawa nga lang natin dun sa lecture natin ng transformer, dinisregard natin yung magnetizing part. At times kasi, pwede naman siyang tanggalin kasi yung effect niya is negligible. Pero ngayon, sa isang induction motor, kailangan natin siyang i-represent. So, yung magiging equivalent circuit mo, depende din dun sa problem kung bibigyan ka ng mga magnetizing part or kung wala. Dahil yung equivalent circuit natin sa induction motor, diba, is same nung sa transformer, pwede natin siya i-refer sa primary side or sa secondary side. Ang pinagkaiba nga lang, wala naman siyang parang number of turns na katulad ng isang transformer. Kaya normally, makikita mo yung mga problem mo na kung saan given na yung equivalent resistance ng stator at ng rotor. Tapos, ipagsasamahin mo na lang siya. So, kung merong binigay na turns ratio para ma-represent mo, no, sa secondary side or sa primary side, di ba? Yung magiging equivalent resistance mo, di ba, sa primary side, yung RE sub 1 is equal sa R1, di ba, plus A squared R2. So, ganito yung nangyari ngayon. So, yung nasa right side natin na diagram, yung mga rotor resistance natin, rotor reactance, at yung rotor load natin, in-express in terms of primary. So, kung naka-express na siya in terms of primary, edi pwede mo na diretso masolve yan at malaman yung mga line current, such thing as that. Pagdating naman sa baba natin, meron tayong dalawang ulit circuit na yung circuit na nandito sa kaliwa natin, yan yung tinatawag na approximate equivalent circuit. So, ito si approximate equivalent circuit. Na kung saan yung effect nung magnetizing part is negligible at hindi naman nakaka-apekto masyado sa accuracy. At ito, yung circuit na natin nasa kanan,
na kung saan halos lahat naman ng induction motor, ganyan, di ba? Yan yung exact circuit. Okay, so bali, ganyan siya. So, dito sa approximate equivalent circuit, kung makikita natin yung magnetizing part, yung watt-full, tsaka magnetizing current, nilipat nila lahat dito sa pinaka-left side. So, kapag meron kang source, yung unang sasalo, etong element na to. Bago yung primary resistance at primary reactance ng induction motor or resistance at reactance ng stator. Pero sa exact circuit niya, pag nakita mo yung pinaka-circuit, hindi ba lalabas, sasalubong muna yung resistance at reactance ng stator, which is siya yung primary, and then sasalubong yung magnetizing part, okay, yung sa core. Pagkatapos, lilipat ka na dun sa secondary side, na kung saan makikita natin yung resistance at reactance ng rotor. So, dapat maging natural na language natin dito, no? Yung primary is yung stator. And then, yung secondary is yung rotor. Kasi nga, yung principle of operation nila is same dun sa transformer, di ba? Kaya pwede mo siya i-represent. So, ngayon kapag in-evaluate natin yung circuit na yan, i-drawing ko siya sa isang blank na canvas, no? So, ganito yung makikita natin. So, meron tayong series RL. And then, after nyan, merong pumarallel na resistance at reactance. Okay? Tapos sa kabilang side, meron tayong resistance ulit, reactance, tapos yung pinaka-load. Or pinaka-maganda niyan, i-represent mo na nga lang siya ng R2 over S eh. Kasi 'di ba, magkasama na yung component ng R2 tsaka ng RL dun sa R2 over S. Okay, so i-represent natin siya ng ganyan, equivalent circuit ng isang induction motor. So, kung magsosolve tayo ng problem sa induction motor using yung equivalent circuit, normal na circuit analysis lang yung gagawin natin dyan, no? Yun nga lang, since AC siya, mas magandang complex computation yung gawin natin. Okay? So, di ba, ito, makikita natin sa rotor na nakaseries yung R tsaka yung reactance. O hindi series circuit yan. Pagkatapos, yung series na ito or yung combination ng series nila, mapapansin natin nakaparallel dito sa dalawa. So, kung given yung resistance at reactance, ipaparallel mo muna sila. So, once na maparallel mo sila, yung equivalent impedance nila, sabihin natin, ganito na siya, di ba? Yung equivalent impedance niyan is nakaparallel na doon sa equivalent impedance nito sa rotor side. So, ito na yung magiging equivalent circuit mo. So, once na maparallel mo itong dalawa, di ba? Ganito na yung magiging equivalent circuit. So, yung stator natin nakaseries na dun sa equivalent circuit nung magnetizing part at nung rotor. Tapos ayan, tapos na. Masasolve mo na yung input current mo or kung ano man yung pinapasolve ng circuit. So, ang kailangan mo lang dito is basic foundations mo ng AC circuits, no? Tapos, wala ka ng problema sa pag-solve ng mga parameters dito sa induction motor. So, tandaan nga lang, pag nakita natin dun sa equivalent circuit part natin na yung mga components na nakikita natin is resistance, reactance ng stator, yung magnetizing part para dun sa core, tapos resistance, reactance ng rotor. Wala tayong nakikitang brush. So, ibig sabihin, di ba, in terms of power efficiency, since walang brush dun sa induction motor, nababawasan yung friction loss na tinatawag. So, mas efficient yung induction motor compared do sa isang DC motor. Kasi merong part na nawala. So, ngayon, para matest yung knowledge natin na natutunan dito sa equivalent circuit ng induction motor, ang gagawin natin is magsosolve na tayo ng mga problem natin. Okay? So, para sa sample problem number 1. So, meron tayong star-connected rotor of an induction motor has a standstill impedance. Or sabihin natin, di ba, yung pwede natin sabihin lock, yung hindi pa siya gumagalaw. So, ito yung impedance niya. So, 0.4. So, ito yung R2. Tapos, ito yung X2. 0.4 plus J4 ohms per phase. Tapos, meron tayong rheostat impedance per phase is 6 plus J2 ohms.
So, naka-series siya, no? Kung i-drawing natin yan, ganito yung magiging itsura niyan. So, meron tayong normal na R2 plus JX2. Pagkatapos dito sa baba, ayan, nagkaroon tayo ng impedance doon sa rotor natin para ma-adjust yung speed niyan or let's say yung torque. So, sabihin natin Z na rheostat, ZR. So, 6 plus J2 ohms. Tapos ito naman, 0.4 plus J4 ohms. Tapos, the motor has an induced EMF of 80 volts between slip rings at standstill. So, hindi pa umiikot. When connected, it's to normal supply. So, yung 80 volts na yan, pwede natin masabi, siya ay VL line voltage. 80 volts dun sa slip ring. Or let's say, nandito sa secondary side ng rotor. So, VLL, 80 volts. Ngayon, hinahanap, ano daw yung rotor current. So, lagay natin sa required. Ano yung rotor current at, so sabihin natin, I2, yung unang condition natin, at standstill with the rheostat is in the circuit. Okay, so dalawa yung magkasama dito. Yung rotor reactance natin at yung impedance ng rheostat. Tapos sumunod, current pa din, rotor current when the slip rings are short-circuited. Okay, so ilagay na lang natin dito with rheostat. Pagdating dun sa kabila, okay, short-circuited na eh. So, pag na-short-circuit na yung slip rings, ay di wala na to. Okay, pwede natin masabi without rheostat. Tapos, yung motor daw ay nagra-run at slip, no, na 3%. So, sabihin natin yung slip is 0.03. So, ngayon, paano ba sinosolve yan? So, dito, bali, lalabas, magiging madali lang yung computation nito, no? Kasi, di ba, dun sa simula natin, hindi pa umiikot yung motor, eh. Kung hindi pa umiikot yung motor, edi hindi tatamaan yung mga reactances niyan, di ba? Or yung voltage. Kaya, pwede natin masabi na yung I2 is equals dun sa B phase or yung E phase, di ba? All over yung impedance nung rotor plus yung impedance nung rheostat. Okay, so is equal siya sa 80 volt over square root of 3 para maging per phase. And then yung impedance ng induction motor natin doon sa rotor side. So 0.4 plus J4 ohms. And then yung rheostat. So plus 6 plus J2 ohms. At magkakaroon na tayo ng current natin, no? Sa time na hindi pa umiikot yung motor. At pagkatapos niyan, interpret natin yung ibig sabihin ng mga data na nasolve natin. Okay, so lagay natin dito. Ngayon, nasa complex mode na tayo. So, 80 all over square root of 3 all over. So, 0.4. So, wala pang tama sa mga reactances natin or voltage, no? So, plus 4i plus 6 plus 2i. So, yung sagot natin dyan is equals to 624 bar angle negative 43.152 degrees ampere. So, ito yung rotor current natin, no? Habang hindi pa siya naka full-blown na ikot. So, 5.624 bar angle negative 43.152. So, 43.152 degrees ampere. So, ayan yung I2 natin. And then, yung susunod naman. So, once na yung slip rings are short-circuited, mawawala na to sa equation natin. And the motor is running with a slip of 3%. So, kanina, di ba, pinakita natin, pwede mo i-represent yung circuit mo na meron ng slip dun sa voltage at slip dun sa reactance. Or pwede mo siyang i-represent na fix yung voltage, fix yung reactance, tapos ang tinamaan ng slip is yung resistance. So, yun na lang yung gagawin ko para isa na lang yung a-applyan ko ng slip. So, dun sa condition 2 natin, we can say, mas madali yung computation niyan kung ganito. So, B phase all over R2 all over S plus J
X2. So, isang beses lang tayo mag-apply ng S. So, bali, 80 volts all over square root of 3 all over. So, 0.4 all over yung slip na 0.03 plus J 4 ohms. So, ayan na siya. Once na umiikot na yung motor. So, gawin natin, edit lang natin to, no? So, tanggalin na natin yung impedance ng rheostat. Tapos, pagdating dito, ayan, applyan na natin siya ng slip. So, 0.4 all over 0.03 equals to, so, 3.31 or 318 bar angle negative 16.699 degrees ampere. So, sulat na natin. So, 3.318 bar angle negative 16.699. Okay, 699 degrees amperes. So, ito na yung kuryente mo once na umiikot na yung motor. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng comparison ng data, mapapansin natin na yung panimulang kuryente, no, or bago siya makaikot, ay mas mataas compare dun sa umiikot na. So, meron kang ilang multiplier, no? So, we can say na na-maintain pa din ng motor yung characteristics niya kapag sa simula, mataas yung panimulang kuryente, pero once na makaikot na siya, dire-diretso, bumababa na yung kuryente. Kaya, di ba, kapag nag-size tayo ng mga circuit breakers sa mga motor circuits natin, di ba, minumultiply natin by 2.5 para ma-accommodate itong mga panimulang kuryente na to na nakikita natin dun sa unang condition natin. Yung standstill, tapos may rheostat in the circuit. So, tandaan, partida, meron ka pang rheostat niyan. E, paano na lang kung wala yung rheostat niyan, di ba? So, lalabas, mas mataas pa yung panimulang kuryente kung wala ito. Okay? Pero dahil nandyan siya, kahit papano, napababa natin yung panimulang kuryente. So, ayan yung mga sagot natin para sa problem number 1. So, para sa problem number 2, so, the maximum torque of a 3-phase induction motors occurs at a slip of 12%. Or sabihin natin, yung S natin is equals to 0.12. Okay? Tapos, meron tayong equivalent resistance per phase. So, yung R2 natin is equal sa 0.08 ohms per phase. Ngayon, ang tinatanong, calculate the equivalent loads, which is yung RL. So, lagay na pala natin dito yung mga required. Or kapag dinrawing natin yan, di ba, ganito itsura niyan. So, may resistance tayo, R2, reactance, and then yung load natin sa rotor side. Ito yung RL, tapos R2, X2. So, yung RL, tapos equivalent voltage sa load, sabihin natin, di ba, yung voltage across dito, VL, tapos yung kuryente. Since series circuit yan, kahit dito na lang natin lagay yung IL. Okay, so RL, VL. So, yung V ng load, sabihin natin per phase. Okay? Tapos yung IL. At this slip, if the power output is 9,000 watts. So, dito, meron tayong power output na 9,000 watts. Okay? Bali, ganyan yung problem natin. So, solution. Tandaan, ang i-apply lang natin dito is basic circuit analysis. Wala tayong masyadong gagawing magic, no? Pag in-analyze natin yung circuit, ang hinahanap kasi, di ba, yung RL. Okay? Yun nandito sa load. Yung voltage dito, tapos yung current dyan. So, parang halo-halo na. Tapos, yung power na available dyan is 9,000 watts. So, kung meron kang resistance, di ba? Sabihin natin, ayan, may resistance. Tapos, merong power, di ba? Tapos, may voltage. Kung ano-ano yung mga formulang pwede natin makuha dyan. So, tandaan. Di ba? Kung may power, pwede kang gumamit ng I squared R. So, yung power, pwede rin natin sabihin na V squared over R. Bali, ganyan siya, di ba? Okay? So, ito, pwede natin i-apply ito ngayon. Okay? Dito sa problem natin. So, yung RL natin, mas madali siya since, di ba, yung RL is equals dun sa R2, 1 over S minus 1.
mamaya kapag kumuha tayo ng voltage, i-apply na lang natin ito. So ngayon, pagdating dun sa RL natin, is equal siya sa 0.08 ohms per phase. So makukuha nating load is per phase. So 1 over 0.12 minus 1. So yung load resistance natin is equals to, so dito pwede tayo lumipat ng mode 1. Okay. So 0.08. So multiply by, so 1 over 0.12. Okay, minus 1. So yung load resistance natin is equals to, ayan, so 0.5867 ohms. So 0.5867 ohms. Yan yung RL natin. Gawin natin, i-store lang natin to, no? Sabihin natin sa Y. Okay? Tapos, ngayon, hanapin ang equivalent load voltage. At dito na natin magagamit yung application na ito. So, yung power dun sa 3-phase natin, di ba? So, yung power available sa shop is equal sa 3I2 squared RL. May RL na tayo, meron tayong P, pero I yung makukuha natin dito, no? So, masasabi natin, pwede natin ito ilipat into V squared R. Yung power natin is equal sa 3. So, B phase squared all over RL. Kapag nalatag natin ito, lalabas B phase na lang yung kulang kasi may total power na tayo na 9,000 watts. May RL na tayo which is yung 0.5867 ohms. So, sino na lang nawawala? Yung B phase. So, pwede na natin ma-solve yan. So, bali, para makuha yung B phase natin, so, lalabas, so, 9,000 watts, so, is equals to, so, 3 multiply by B phase all over yung RL, which is si 0.5867 ohms. So, B phase squared to, no? So, yung B phase, or let's say, yung B phase dun sa load is equals to, so, 9,000 is equals to 3. Okay, so multiply by yung B phase squared natin. So sabihin natin X squared all over yung RL natin na nakastore doon sa Y. Tapos shift solve. So pagka shift solve, yung value ng B phase natin sa load is equals to 41.952. Okay, volts. So 41.952 volts. Ayan yung B phase natin sa load. So, kung maghanap tayo ng current, edi madali lang yan. Ohms law lang, di ba? B is equal sa IR. So, yung I is equal sa V over R. So, 41.952 volts all over yung load resistance natin, which is 0.5867 ohms. So, yung current natin, para dyan sa condition na yan is equals to, so ang gagawin lang natin yan is X over Y. Okay, so yung in-store ng calcu is yung negative value na X, pero i-take account na lang natin yung positive. Kaya yung current natin is equals to 71.5 amperes. So ayan yung mga sagot natin para sa problem number 2. So nakita nyo naman, di ba? Basic circuit analysis lang yung i-apply mo. As long as na alam mo yung itsura ng equivalent circuit ng induction motor, wala namang bago doon sa pagsusolve. Ina-apply mo lang yung natutunan mo sa AC circuits at DC circuits. Kung paano mo i-analyze, sino yung nakaparallel, ano yung mga parameters, at ano yung available mo formula. So, sunod naman tayo dun sa ating last problem. So, para sa ating last problem, so meron tayong 3-phase star connected. So, 400 volts, 50 Hz, 4-pole induction motor as the following per phase referred to the stators. So, pwede natin drawing yun, no? So, di ba, let's say, nandito yung line. Nandito si VL, 400 volts. Tapos, meron tayong 50 Hz na supply. Tapos, i-drawing natin si resistance and then reactance. Tapos, in terms do sa parallel part natin, dun sa core natin, magnetizing reactance lang yung binigay. E di magnetizing reactance lang.
Pagkatapos, binigyan tayo ng mga parameters sa rotor. Okay, so ito na siya. Ito na yung itsura ng circuit natin. So, in terms of stator, so meron tayong resistance na 0.15, tapos reactance na J0.45 ohms. Pagdating naman doon sa secondary, yung refer sa stator or refer sa primary, yung R2 natin is equal sa 0.12 ohms. And then, yung rotor reactance natin is equal sa J 0.45 ohms. Pagkatapos, yung reactance naman natin, no, dun sa core, yung magnetizing reactance natin, yung XM natin is equal sa J 28.5 ohms. Ngayon, ang tinatanong, compute the stator current required. Or ang sinasabi niya, yung kuryente dito sa primary side, yung line current natin. Sabihin natin I1 or IL. Pwede mo siya masabi na ganon. Sabihin na lang natin IL. Okay? Yan yung hinahanap. Pati yung power factor na din dun sa line current natin. When the motor is operated at rated voltage, meaning magsosolve tayo at 400 volts. Okay? Tapos, ganun din yung frequency. And then, meron tayong slip na 0.04. So, hayaan na natin yan, no? So, solution. Ang gagawin lang natin dyan is isi-simplify lang natin yung circuit, no? Hanggang sa meron na tayong simple series circuit. Pagkatapos nun, makukuha na natin yung input current natin or yung stator current at saka yung power factor niya. Yun nga lang, sa ganitong computation, mas madali, no? Kung isosolve natin siya ng complex number. So ngayon, ang gagawin natin, yung sa secondary side natin, i-express natin yung R2 in terms of slip. Okay? So yung impedance natin sa rotor side is equals to R2 over X plus J X2. So ganito mangyayari dyan. So 0.12 ohms all over 0.04 na slip plus J 0.45. So naalala ninyo, 'di ba? Yung circuit sa rotor side, pwede mo siya i-express as fix yung voltage tsaka yung reactance, yung resistance yung gumalaw. Or i-express mo siya, fix yung resistance, yung voltage tsaka yung reactance gagalaw. So sa totoo lang, mas madali kung si resistance na lang yung gagalaw. Yung apply mo ng slip. So, eto na yan. So, tandaan yung R2 over S is equal sa R2 plus RL. So, combination na nitong dalawa. Kaya ang ilagay ko na lang dito is R2 over S para isang salpakan na lang. So, yung Z2 na yan, gawin natin, i-store muna natin sa isang value natin yan, no? So, bali mangyayari, 0.12 divided by 0.04. So, magiging 3 siya. So, 3 plus J 0.45 ohms. Ngayon, store na lang muna natin sa B yan. Kasi yung B, siya yung lalabas na rotor natin. So, 0.45i. Lipat pala muna tayo sa complex. So, ayan. So, 3 plus 0.45i. Store natin sa B. Okay? So ngayon, 'di ba, yung circuit natin kapag inanalyze natin yan, ganito yan. So palitan ko ng kulay para makita natin. So etong part na 'to, 'di ba, naka-parallel siya dito sa XM. Okay? And then yung package nila, so once na ma-simplify mo yan, 'di ba, sabihin natin na simplify na natin 'to. Itong dalawang 'to. Yang simplification nila, naka-series dito sa stator. Okay? Katulad nga ng ginawa ko kanina. So, lalabas, diba, yung pinakahuling circuit mo, ganito na lang itsura niya. So, yung R ng stator, tapos yung J ng stator. And then, ito na yung combination nung dalawa. Okay? Si XM parallel dun sa Z ng rotor,
all over XM plus yung Z ng rotor. Yung kapag pinarallel mo silang dalawa, ito yung simplified nila. Tapos, a-add na lang siya dito. So, masasabi natin, di ba, yung kuryente is equal sa B phase all over Z phase total. Ano ba yung Z phase total? So, yung Z ng stator plus yung equivalent. So, sabihin natin ZAB to. Point A tsaka point B. So, plus ZAB. So, yung makukuha na natin yung current. Kung naka-complex form ka, yung angle ng current, siya na yung isasalpak natin sa cosine theta para makuha kagad natin yung power factor. So, saglitan lang, di ba, kapag complex form, kapag magnitude only, mas mapapatagal ka dyan eh. So, ngayon, solve na natin to, no, ng isang salpakan since na save na natin yan. So, bali yung I natin sa stator is equals to, so, 400 volts. Tandaan, line to line yan. I-divide natin by square root of 3 para maging per phase. All over. So, yung impedance ng stator, which is si 0.15 plus J 0.45. Tandaan, no, ang tinatamaan ng slip is yung sa rotor side. Hindi tinatablan yung sa stator side. Okay? So, ito na yung impedance natin doon sa stator side. Plus, ito na yung jump pack combination ng Z2 at nung XM. So, ibahin ko na lang ng kulay, no, para kita siya. So, ngayon, ipaparallel natin si J 28.5 ohms multiply by, so, 3 plus J 0.45 ohms all over yung parallel combination nila J 28.5 ohms plus 3 plus J 0.45 ohms. So, ayan. Pag na-perform mo yan, kuha mo na yung current dun sa stator. Tapos, yung angle niya, yun na lang yung gagamitin natin para dun sa power factor. So, madali lang, di ba? As long as na marunong ka mag-analyze ng circuit, parang nag-circuits to ka lang, di ba, dun sa computation. So, salpak na natin silang lahat. So, meron tayong 400 all over square root of 3 all over. So, 0.15 plus 0.45i, yan yung stator, plus, so, medyo jump pack to, no? Okay? So, fraction. So, 28.5i multiply by, so, 3 plus 0.45i. And then, dun sa baba, 28.5i plus 3 plus 0.45i. So, ayan, buo na yung equation natin. Makukuha na natin yung current dito sa stator. So, once na-equals natin yan, ang sagot is 71.003 bar angle negative 21.481 degrees ampere. So, sulat na natin. So, 71.003 bar angle. So, negative 21.481. So, negative 21.481 degrees ampere. So, ayan yung current sa stator na kung saan ang representation natin is yung exact equivalent circuit ng isang induction motor. Ngayon, pagdating dun sa power factor, lagay na lang natin dito. So, cosine 21.481. So, equals yun sa, so, cosine 21.481. So, 0.930. Okay? Or 0.93 lagging. So, ayan yung power factor natin. So, ayan yung mga sagot natin sa sample problem number 3 natin. At dito nagtatapos, no, yung discussion natin pagdating doon sa equivalent circuit ng isang induction motor. So, madali lang, di ba? Basta marunong ka mag-Ohm's law, marunong ka mag-analyze ng series parallel circuit, alam mo kung sino yung tinatamaan ng slip. Madali lang yung computation. Parang basic circuit analysis lang. So, sa susunod na episode natin dito sa AC machines, no,
yung power naman involved with the induction motor. So kung nakatulong sa inyo itong video na to, paki-share lang sa mga classmates ninyo, no? Para sabay-sabay na lumakas yung basic foundations natin sa EE. At see you sa next episode dito sa EE Lectures and The Lord of Stories Podcast. Bye!